Halos liparin ang mga paa ni Leah sa pananabik habang tinatahak niya ang pamilyar na daan ng putik pabalik sa kanilang maliit na dampa. Mahigpit ang hawak niya sa dalawang bagay na para sa kanya ay kumakatawan sa lahat ng kanyang pagod at pangarap. Isang medalyang ginto na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw at isang sobrang naglalaman ng kanyang kinabukasan. Sa edad na 14 alam ni Leah na ang edukasyon ang tanging susi para makawala sila sa kumunoy ng kahirapan na matagal nang lumulunod sa kanilang pamilya sa nayon ng San Isidro, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Ang amoy ng sinaing at tinapang isda ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na halimuyak na dati nagdudulot sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, may kakaibang bigat sa hangin, isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Nay-inay, nasaan po kayo? Magiliw niyang tawag ang nangiti ay abot sa kanyang mga mata. Nadatnan niya ang kanyang inang si Carmen na nakaupo sa isang lumang silyang yantok. Ang mga kamay ay abala sa paghihimay ng gulay, ngunit ang tingin ay malayo. Sa tabi nito, ang kanyang amang si Francisco ay tahimik na nag-aayos ng sirang lambat. Ang mga balikat ay tila pasan ang buong daigdig. May maganda po akong balita. Masayang pahayag ni Leah, iwinawagaywayang sobre. Nanguna po ako sa klase at dahil doon, binigyan po ako ng full scholarship ng pinakamalaking kolehiyo sa probinsya. Hindi na po ninyo poproblemahin ang pag-aaral ko. Inaasahan niya ang isang mahigpit na yakap, isang ngiti, o kahit isang salita ng pagbati. Ngunit ang natanggap niya ay ang malamig na titig ng kanyang ina. Nawala ang kislap sa mga mata ni Carmen. Sa isang iglap, bumukas ang kanilang pinto at isang anino ang bumalot sa maliit nilang sala. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, matipuno ang katawan at nakasuot ng mamahaling barong ang pumasok na tila pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga sapatos na balat ay kumikinang isang malaking insulto sa maruming sahig na yari sa kawayan. Siya si Don Ricardo, ang pinakamakapangyarihang politiko sa kanilang bayan, ang may-ari ng pinakamalawak na lupain at ang taong kinatatakutan at kinikilala ng lahat. "Narito ka na pala, Leah," sabi ni Carmen, ang boses ay walang emosyon. Tumayo ito at tila nagbigay pugay sa bagong dating. "May mas magandang balita kami para sa'yo." Nawala ang nangiti sa mga labi ni Leah. Ang medalyang hawak niya ay tila naging isang pirasong malamig na bakal. "Ano po iyon, inay?" Huminga ng malalim si Carmen. Ang mga mata ay nakatuon hindi kay Leah, kundi kay Don Ricardo. "Para matapos na ang lahat ng utang natin at para magkaroon tayo ng sarili nating lupa, na pagkasunduan na namin ni Don Ricardo na ikaw ay kanyang pakakasalan." Ang bawat salita ay parang punyal na tumusok sa puso ni Leah. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Napatingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng tulong, ngunit si Francisco ay nanatiling nakayuko, hindi magawang salubungin ang mga mata ng sariling anak. "Pipakasal?" Halos pabulong na tanong ni Leah, ang boses ay nanginginig. "Pero, 14 na taon pa lang po ako, inay. Bawal po yan sa batas." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Carmen. Batas. Ang batas ay para sa mayayaman, Leah. Para sa ating mga mahihirap ang pagkakataon ng batas. At ito na ang pagkakataon natin. Itinuro niya ang sobrang hawak ni Leah. Ang papel na yan ay pangarap lang. Ang alok ni Don Ricardo ay katotohanan. Isang buhay na hindi mo na kailangang magbilang ng bawat sentimo. Lumapit si Leah sa ina, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Inay, ito po ang pangarap ko." Pagmamakaawa niya, itinataas ang medalya. "Pinaghirapan ko po ito. Sabi niyo po ito ang mag-aangat sa atin. Makakapagtapos po ako, magkakaroon ng magandang trabaho, at bibilhin ko po kayo ng malaking bahay. Konting tiis na lang po." "Tigil," matigas na utos ni Carmen. "Pagod na akong magtiis.
Pagod na akong makitang nagkakasakit ang ama mo sa kapapalaot, habang wala man lang tayong pambili ng gamot. Pagod na akong mangutang para lang may maihain sa mesa. Ang pag-aasawa mo kay Don Ricardo ang sagot sa lahat ng ito. Sa buong pag-uusap na yon, si Don Ricardo ay nanatiling tahimik sa isang sulok, pinapanood ang lahat na parang isang dula. Isang ngisi ng tagumpay ang mababakas sa kanyang mga labi. Ngayon dahan-dahan siyang lumapit kay Leah, ang kanyang mga mata ay tila hinuhubaran ito. Huwag kang mag-alala, munting bulaklak. Sabi niya, ang boses ay malagkit at puno ng pananabik. Aalagaan kita. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Magiging isa kang reyna sa aking tahanan. Iniangat niya ang kanyang kamay, akmang hahaplusin ang buhok ni Leah. Sa isang iglap ng tapang na dulot ng desperasyon, malakas na iwinasiwas ni Leah ang kamay ng Don. Huwag niyo po akong hawakan. Sigaw niya, ang takot ay napalitan ng galit. Plak. Isang malutong na sampal mula kay Carmen ang dumapos sa pisngi ni Leah. Napakainit. Napakasakit. Ang sakit ay hindi lang sa pisngi niya, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kamay na dapat sanay nag-aaruga sa kanya ang siyang unang nanakit. Walang utang na loob. Sigaw ni Carmen, ang mga matay nag-aapoy. Matapos ng lahat ng pabor na ibinigay sa atin ni Don Ricardo, ito ang igaganti mo sa ayaw at sa gusto mo sa susunod na buwan. Ikakasal ka. Hindi na sumagot si Leah. Tumakbo siya papasok sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto. Doon sa dilim niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang scholarship, ang kanyang kinabukasan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang magandang hawla na yari sa ginto, ngunit hawla pa rin ito. Isang bilangguan. Nang gabing iyon, habang ang buong kabahayan ay nahihimbing, gumawa si Leah ng isang desisyon. Ang pisngi niya ay namamaga pa rin, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas nagliliyab kaysa dati. Hindi dito magtatapos ang lahat. Hindi siya papayag na maging palamuti lamang sa bahay ng isang halimaw. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang lumang bag at inilagay sa loob ang ilang pirasong damit, ang sobre ng kanyang scholarship at ang medalyang ginto na simbolo ng kanyang pag-asa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at tahimik, perpekto para sa isang pagtakas. Alam niya kung saan siya pupunta. Tahimik niyang binuksan ang pinto sa likod bahay at lumabas sa malamig na gabi. Naglakad siya ng walang ingay palayo sa bahay na naging saksi sa kanyang mga pangarap at ngayon ay sa kanyang pinakamalaking bangungot. Tinungo niya ang dulo ng nayon kung saan nakatira si Aling Pilar, isang matandang manghahabi na minsang nagsabi sa kanya, "Ang sinulid ng tadhana, iha, ay nasa ating mga kamay. Tayo ang humahabi nito." Kumatok siya ng marahan sa pinto ni Aling Pilar. Nang ito'y bumukas, ang nag-aalalang mukha ng matanda ang sumalubong sa kanya. Nakita nito ang pamamaga sa pisngi ni Leah at ang desperasyon sa kanyang mga mata. Walang tanong na namutawi sa bibig ng matanda. "Alam kong darating ang araw na ito," malungkot na sabi ni Aling Pilar. Kinuha niya ang isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa. "Ito, kaunting pera. Hindi malaki, pero sapat na para makalayo ka." Itinuro ng matanda ang isang makitidid na daan sa gilid ng kakahuyan. "Dumaan ka riyan. Aabutin ka ng umaga sa kabilang bayan. Mula roon, bahala na ang Panginoon sa'yo. Huwag kang lilingon, Leah. Huwag na huwag kang lilingon." Niyakap ni Leah ang matanda, isang pasasalamat na hindi kayang isatinig. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang nayon ng San Isidro, isang lugar na sabay niyang minahal at kinamuhian. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang tumakbo. Bawat hakbang palayo ay isang pagputol sa tanikalang gustong igapos sa kanya. Tumatakbo siya hindi lang para sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang kaluluwa
tungo sa isang madilim at walang katiyakang bukas, dala lamang ang isang gintong medalya at ang nag-aalab na pangako sa sarili na balang araw, babalik siya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang tupang isasakripisyo, kundi ang leyong maghahari. Ang gubat na dati kanyang palaruan ay naging isang kalabang walang mukha. Bawat yabag ni Leah ay isang pakikipagbuno sa makapal na putik na tila gustong lamunin ang kanyang mga paa. Ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahampas sa kanyang likod, at ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit hindi ang ulan o ang dilim ang kanyang kinatatakutan. Ito ay ang mga tunog na humahabol sa kanya, ang malalakas na tahol ng mga aso, at ang sigaw ng mga tauhan ni Don Ricardo na sumisigaw ng kanyang pangalan. Leah, lumabas ka na riyan. Walang saysay ang pagtatago mo. Ang bawat sigaw ay nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas para bumilis itulak ang sarili kahit ang mga baga niya ay parang sasabog na. Ang hawak niyang supot mula kay Aling Pilar at ang kanyang bag ay basang-basa na, ngunit mahigpit pa rin ang kapit niya rito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang biglaang pagguho ng lupa sa gilid ng daan. Isang maling tapak. Gumuho ang putik sa ilalim ng kanyang paa. Wala siyang nakapitan. Sa isang iglap, para siyang basahang ipinag-ulong pababa. Sa matarik na dalisdis ang kanyang katawan ay bumabangga sa mga bato at sanga. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na ragasan ng tubig bago lamunin ng dilim ang kanyang ulirat. Ang unang gumising sa kanya ay ang nakakapasong sakit. Pagkatapos ay ang yelo sa lamig na yakap ng tubig. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang sarili na tinatangay ng isang rumaragasang ilog na kulay tsokolate. Sinubukan niyang lumangoy ngunit ang kanyang katawan ay bugbog sarado at ang agos ay napakalakas. Hinila siya nito pababa, paulit-ulit. Ang hangin ay nawawala sa kanyang mga baga. Dito na ba matatapos ang lahat na isip niya? Pagkatapos kong tumakas sa ilog, lang din pala ako mamamatay. Isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan, ang kanyang gintong medalya, ang sobre ng scholarship, ang ngiti sa mukha ni Aling Pilar, ang pangarap, ang pag-asa. Hindi. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Nagpumigla siya paakyat hanggang sa muli niyang masilayan ang maulang kalangitan. May isang malaking troso na lumulutang hindi kalayuan sa kanya. Ginamit niya ang kanyang huling hininga para abutin ito. Niyakap niya ang basang kahoy na tila ito ang kanyang kaligtasan. At doon, habang patuloy siyang tinatangay ng ilog, patungo sa kawalan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinaubaya ang sarili sa tadhana. Ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng dingding na sawali ang unang bumati kay Leah. Mainit, payapa, taliwas sa huling alaala niya. Sinubukan niyang bumangon ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa buo niyang katawan. Dahan-dahan ineng. Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, may maamong muka at mabait, na mga mata ang lumapit sa kanya. Inilagay nito ang likod ng kanyang palad sa noo ni Leah. Mabuti naman at wala ka ng lagnat. Iginala ni Leah ang kanyang paningin. Ang dampang kinalalagyan niya ay simple yari, sa kawayan at pawid, ngunit malinis at may amoy ng dagat at tuyong isda. Nasaan po ako? Paos niyang tanong. Ligtas ka na. Nakita ka ng asawa kong si Victor sa pampang malapit sa bunganga ng ilog. Halos hindi ka na humihinga, sagot ng babae na nagpakilalang si Eileen. Pumasok ang isang lalaking may kulay kayumangging balat na pinatanda ng sikat ng araw at alat ng dagat. Ang mga kamay nito'y magaspang ngunit bakas ang lakas. Ito marahil si Victor. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Kumusta na ang pakiramdam mo, bata? Tanong nito. Sinubukan ni Leah na umupo ngunit napangiwi siya sa sakit. Tinulungan siya ni Eileen na sumandal sa dingding. Huwag mong pilitin ang sarili mo.
2 araw ka ng tulog. Heto, humigop ka muna ng sabaw. Iniabot ni Eileen ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng isda. Sa bawat higop ni Leah tila may init na gumagapang sa kanyang nanlalamig na katawan, isang init na hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ilang taon na rin siyang hindi nakaramdam ng ganitong pag-aaruga. Ang mga gamit ko po, nag-aalala niyang tanong. Itinuro ni Victor ang isang sulok. Nandoon, basang-basa, pero sinubukan naming patuyuin. Nakahinga ng maluwag si Leah nang makita ang kanyang bag, at sa loob nito, ang medalyang kumikinang pa rin at ang lukot-lukot na sobre. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik ang lakas ni Leah. Inalagaan siya ni Eileen na parang isang tunay na anak. Habang si Victor naman, kahit tahimik ay laging nag-uuwi ng pinakamasarap na huli para sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon naramdaman ni Leah kung paano maging bahagi ng isang tunay na pamilya. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, nang sinangag at tuyo nagsalita si Victor. Ang kanyang boses ay seryoso. Leah, kailangan ka na naming ihatid sa inyo. Siguradong nag-aalala na ng husto ang mga magulang mo. Napatingin si Eileen sa asawa, pagkatapos ay kay Leah. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit tumango rin siya. Tama ang tatay Victor mo, anak. Ang pamilya ay dapat magkakasama. Isang matinding takot ang biglang bumalot kay Leah. Pero nais niyang sumigaw magpaliwanag, ngunit paano? Paano niya ipapaintindi ang bangungot na kanyang tinakasan? Wala siyang nagawa, kundi ang tumango habang ang kanyang puso ay parang pinipiga. Sumakay sila sa lumang owner-type jeep ni Victor. Bawat pag-usad ng sasakyan palapit sa San Isidro ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Habang papalapit sila, isang pamilyar na bundok ang natanaw niya. Tila nanunumbat ito sa kanya. Bigla na lang umusok ang makina ng jeep. Naku, nag-overheat, sabi ni Victor sabay hinto sa tapat ng isang maliit na karinderya sa gilid ng daan. Kukuha lang ako ng tubig. Dito na rin tayo magpalamig. Bumaba si Victor at Eileen. Naiwan si Leah sa loob hindi mapakali. Tumingin siya sa loob ng kainan. At doon tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Naroon ang kanyang ina, si Carmen Malakas, na nakikipagkwentuhan sa isa sa kanilang mga kapitbahay. Itinago ni Leah ang kanyang mukha, ngunit pinakinggan niyang mabuti ang usapan. Carmen, kumusta, may balita na ba kay Leah? Tanong ng kapitbahay. Narinig ni Leah ang malakas na pagbuntong hininga ng kanyang ina, ngunit hindi ito tunog pag-aalala. Ito ay tunog ng matinding pagkainis. Balita, naku Aling Sela, hayaan mo na ang batang iyon. Isang malaking kahihiyan ang idinulot niya sa atin. Galit na sabi ni Carmen. Pinahiya niya ako sa harap ni Don Ricardo. Mukha akong tanga. Pero hindi ka ba nag-aalala? Napakalakas ng agos ng ilog noong gabing iyon. Mag-alala. Tumawa si Carmen, isang tawang walang kagalakan. Mas nag-aalala ako sa kung anong gagawin sa atin ni Don Ricardo. Galit na galit siya. Akala niya, tinulungan nating tumakas ang bruhang yon. Sayang ang lahat. Ang lupain ng pera. Nawalang lahat dahil lang sa walang kwentang pangarap ng batang niyon. Hindi na narinig ni Leah ang mga sumunod na salita. Bawat salita ng kanyang ina ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na sampal na natanggap niya. Walang pag-aalala, walang pagmamahal. Ang kanyang pagkawala ay hindi pagkawala ng isang anak, kundi pagkawala ng isang magandang negosyo. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso. Tahimik na dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Bumalik si Victor at Eileen sa jeep, may dalang malamig na soft drinks at biskwit. Nakita nila ang namumutlang mukha ni Leah, basang-basa ng luha. Leah, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Eileen, hinawakan ang braso ng dalaga. Tumingin si Leah sa kanilang dalawa, sa mga taong nagligtas sa kanya, nag-alaga sa kanya, at nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal
Sa loob lamang ng ilang araw, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Eileen, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Narinig ko po siya, narinig ko po ang nanay ko. Huminga siya ng malalim pinipigilan ng isang malakas na hikbi. Tinitigan niya sila sa mata, isinusuko ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanila. Nakikiusap po ako sa inyo. Pagmamakaawa niya. Huwag niyo po akong ibabalik doon. Pakiusap po. Ayoko na. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pabalik sila ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Victor at Eileen ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Leah. Hindi na nila kailangan ng paliwanag. Huminto si Victor sa gilid ng daan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinatay niya ang makina. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Hindi ka na babalik doon. Mahinang sabi ni Victor, ang boses ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Tumingin si Eileen sa asawa, pagkatapos ay kay Leah. May mga luhang namuo sa kanyang mga mata, ngunit ito'y mga luha ng habag at pagmamahal. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Leah. Hindi namin alam kung anong paghihirap ang dinanas mo, anak. Pero tapos na yon. Mula ngayon, huminga siya ng malalim. Kami na ang pamilya mo, kung papayag ka. Hindi makapaniwala si Leah. Sa gitna ng matinding sakit ng pagtatakwil, isang bagong pinto ang nagbukas. Hindi siya makapagsalita. Isang mahigpit na yakap na lang ang kanyang naisukli, isang yakap na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat at pag-asang muling nabuo sa kanyang puso. Sa ilalim ng puno ng akasya sa isang lumang jeep na amoy alat at isda, nagsimulang mag-ugat ang bagong buhay ni Leah. Ang mga sumunod na araw ay naging simula ng isang bagong kabanata. Nagigising si Leah hindi sa takot, kundi sa amoy ng kapeng barako na tinimpla ni Victor at sa tunog ng paghahanda ni Eileen ng kanilang paninda. Iginigiit niyang tumulong. Natuto siyang magkaliskis ng isda nang hindi nasusugatan, magtimbang nang may ngiti sa mga labi, at sumigaw ng bili na kayo, sariwa bagong huli, sa palengke na may halong hiya at tuwa. Ang bawat sentimong kinikita nila ay pinagsasaluhan at bawat hapunan ay puno ng kwentuhan at halakhak. Nang malaman nilang nais ni Leah na ipagpatuloy ang pag-aaral, hindi sila nagdalawang isip. Ginamit nila ang kaunti nilang ipon upang maipasok siya sa lokal na mataas na paaralan. Sa unang araw niya, bitbit ang kanyang lumang bag at ang pusong puno ng pananabik na ramdaman niya kaagad na iba siya. Siya ang bagong dating ang dayo, ang batang walang kilalang pamilya. Mabilis kumalat ang mga bulungan. Siya raw yung napulot sa ilog. Sabi ng isa, ampon lang yan ng mga mangingisda. Dagdag ng isa pa, babaeng walang pinanggalingan. Hindi niya pinansin ang mga ito. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Ang mga libro, ang naging kanyang kanlungan. Sa klase, habang ang iba ay nagdadaldalan, siya ay nakikinig. Habang ang iba ay nangungopya, siya ay nagsusunog ng kilay. Ang kanyang talino ay hindi maitatago. Siya ang laging unang nakakasagot sa mga tanong ng guro, ang laging nakakakuha ng pinakamataas na marka sa mga pagsusulit. Doon niya nakilala si John, isang hapon sa library, habang abala si Leah sa pagbabasa, isang grupo ng mga babae ang nagsimulang magparinig sa kanya. Hindi niya ito pinansin hanggang sa sinadya ng isa na itulak ang mga aklat sa kanyang mesa. Bago pa man makapagsalita si Leah, isang boses ang namagitan. May problema ba dito? Si John, ang pinakamatalino sa klase ng mga lalaki, ang nakatayo sa kanilang harapan. Gwapo, matangkad at anak ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bayan. Tumingin ito sa mga babae ng may awtoridad. Kung wala na kayong gagawin dito, umalis na kayo. Walang imik na nagsialisa ng mga ito. Naupo si John sa tapat ni Leah. Huwag mo silang pansinin. Naiinggit lang sila dahil palagi kang una sa klase. Sabi niya sabay ngiti. Iyon ang simula ng kanilang pagkakaibigan.
Sabay silang nag-aaral nagpapalitan ng mga pangarap. Nalaman ni Leah na sa kabila ng yaman ni John, simple lang ang gusto nito, ang maging isang engineer at bumuo ng mga tulay na magdudugtong sa mga malalayong lugar. At sa unang pagkakataon, nagkaroon si Leah ng isang kaibigan na nakakita sa kanya hindi bilang isang pulot o ampo, kundi bilang si Leah isang taong may pangarap at may kakayahang abutin ito. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lingid sa kaalaman ng ina ni John, si Ginang Christine, isang kilalang usurera sa bayan na laging nakasuot ng alahas at may matapobreng pag-uugali. Isang araw nakita niya ang dalawa na masayang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan. Kinaumagahan hinarang niya si Leah sa labas ng gate. "Hija," panimula ni Ginang Christine, ang boses ay matamis, ngunit ang mga matay matalim. "Alam kong kaibigan mo ang anak ko, pero sana alam mo kung saan ka lulugar. Hindi kayo kauri, anak ka lang ng mangingisda. Huwag mong bigyan ng maling ideya ang sarili mo." Tumigas ang panga ni Leah, ngunit pinanatili niya ang kanyang galang. "Magkaibigan lang po kami, Ginang Christine. Mabuti kung ganoon." Tinalikuran siya nito, ngunit humabol pa ng isang huling salita. "Layuan mo siya, para na rin sa ikabubuti mo." Ang babalang iyon ay nagkatotoo sa isang paraan na hindi inaasahan ni Leah. Dumating ang araw ng parent-teacher meeting. Ipinagmamalaki ni Eileen ang card ni Leah na puro matataas na marka. Habang kausap nila ang guro, biglang pumasok si Ginang Christine. "Magandang hapon po, ma'am." Bati nito sa guro sabay tingin kay Eileen mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Sandali lang po. Nais ko lang pong kamustahin si Aling Eileen. Ale, yung 2,000 inutang na nyo sa akin noong nakaraang buwan, kailan nyo po balak bayaran? Tumataas na ang interes, alam nyo ba?" Ang bawat salita ay malakas at malinaw sapat para marinig ng lahat ng magulang na naroroon. Namula ang mukha ni Eileen sa hiya. Nagsimula ang bulungan. Si Leah na naghihintay sa labas ay narinig ang lahat. Parang kumulo ang dugo niya. Sa edad na 16, mayroon ng tapang at talas ng isip si Leah na hinubog ng kanyang mga karanasan. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit mabigat. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Bati niya. Naglakad siya papalapit sa kanyang ina at hinawakan ito sa kamay. Pagkatapos hinarap niya si Ginang Christine, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi natitinag. "Ginang Christine, totoo po may utang ang nanay ko sa inyo at lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pagpapahiram." Nagulat ang lahat sa kanyang pananalita. Ngumisi si Ginang Christine, akala'y nanalo na. Pero pagpapatuloy ni Leah, ang boses ay matatag. "Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit kailangang ipagsigawan sa lugar na ito. Ang utang po ay isang pribadong usapan sa pagitan ng 2 tao. Ang paninira ng puri sa harap ng maraming tao, iyon po yata ay may ibang tawag sa batas." Natigilan si Ginang Christine na wala ang kanyang nangisi. "Huwag po kayong mag-alala." Pagtatapos ni Leah, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. "Makakaasa po kayong sa lalong madaling panahon, mababayaran namin kayo ng buo. Para po hindi na mabigat ang inyong kalooban at makatulog na kayo ng mahimbing sa gabi." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, walang nakaimik. Maging ang guro ay napanganga. Si Ginang Christine ay namutla, hindi makahanap ng salitang isasagot. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi natakot sa kanya. Hinila ni Leah ang kanyang ina, palabas ng silid iniwan ng mga taong nagulat, at ang isang babaeng napahiya. Habang naglalakad sila, pauwi sa ilalim ng kulay kahel na langit, tahimik si Eileen. Kinakabahan si Leah. Galit kaya ang kanyang ina. Biglang huminto si Eileen at hinarap siya. Hinawakan nito ang kanyang muka, ang mga matay nangingilid sa luha. "Napakatalino mo, anak.
Ipinagmamalaki kita. Sabi ni Eileen, ang boses ay basag. Niyakap niya si Leah ng mahigpit. Pero natatakot ako para sa'yo. Humiwalay ito at tinitigan siya sa mata. Masyado kang matalino. Baka maging masyadong malupit ang mundo sa'yo. Ang araw ng pagtatapos ni Leah sa high school ay isang tagumpay, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Habang tinatawag ang kanyang pangalan bilang valedictorian at isinasabit sa kanyang leeg ang sunod-sunod na medalya, nakita niya mula sa entablado ang mga luhang kumikinang sa mga mata ni na Victor at Eileen. Ito ay mga luha ng dalisay na galak at pagmamalaki. Sa gabing iyon, nagdiwang sila sa isang simpleng salo-salo ng pansit at pritong manok. Para kay Leah ang hawak niyang diploma at ang sulat ng pagtanggap sa kanya sa kursong business management na may full scholarship ay hindi lang papel ito ang unang baitang paakyat mula sa putik. Lumipas ang mga taon. Ang buhay sa kolehiyo ay isang walang katapusang pagtakbo. Nagigising si Leah bago pa man tumilaok ang mga manok upang tulungan si Eileen sa palengke. Pagkatapos ay tatakbo siya papasok sa klase, ang isip ay lumilipad sa pagitan ng accounting at marketing. At sa gabi, habang ang iba ay nagpapahinga, bubuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop para asikasuhin ang kanyang maliit na online business. Nagbebenta ng mga tuyong isda at iba pang produktong dagat na inilalako niya sa social media. Ang pagod ay kanyang naging kakambal, ngunit ang pangarap na mabigyan ng maginhawang buhay, sina Victor at Eileen, ang kanyang gasolina. Sa universidad, muli niyang naging kaklase si Bianca. Ang anak ng kasosyo ni Don Ricardo ay tila isinumpa na maging tinik sa kanyang lalamunan. Kung noon ay mga simpleng parinig lang, ngayon ay mas masakit na ang kanyang mga salita. Isang magandang business proposal, Leah. Sabi minsan ni Bianca sa harap ng kanilang klase matapos mag-report ni Leah. Napaka-impresibo para sa isang anak ng magtitinda ng isda. Siguro alam na alam mo kung paano magpresyo ng galunggong ano. Isang tawanan ang umalingaw-ngaw sa silid. Nginitian lang ito ni Leah, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Bianca. At least ang galunggong sariwa. Hindi katulad ng ilang ugali na nabubulok na. Ngunit ang mga patutsadang yon ay balewala sa trahedyang biglang kumatok sa kanilang pintuan. Isang gabi habang masaya silang naghahapunan, biglang napahawak si Victor sa kanyang dibdib. Nahirapan itong huminga. At sa isang iglap bumagsak ito sa sahig walang malay. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong bangungot. Ang sigaw ni Eileen, ang tunog ng ambulansya, ang nakakakabang amoy ng ospital, at ang mga salita ng doktor na tumatak sa isipan ni Leah na parang mainit na bakal. May butas po sa puso ang asawa ninyo. Congenital heart disease. Kailangan niya ng agarang open heart surgery. Kung hindi bibigay ang puso niya anumang oras. Nang tanungin nila, ang halaga gumuho ang mundo ni Eileen. 1,000,000 piso. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi nila nahawakan. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Hagulgol ni Eileen habang yakap-yakap si Leah sa pasilyo ng ospital. Desperasyon. Iyon ang tanging mababasa sa mukha ng ina. Kinabukasan habang nagbabantay si Leah kay Victor, nagpaalam si Eileen. May pupuntahan lang daw ito. Ngunit may masamang kutob si Leah. Sinundan niya ito ng palihim. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na lugar, ang mansyon ng pamilya ni John. Nakita niya ang kanyang nanay Eileen na nanginginig na kumakatok sa malaking gate. Lumabas si Ginang Christine. Mula sa kanyang pinagtataguan, dinig na dinig ni Leah ang bawat salita. Nakikiusap po ako, Ginang Christine. Pautangin niyo po muna kami. Kahit kalahati lang. Ang buhay po ni Victor ang nakataya. Pagmamakaawa ni Eileen, ang boses ay basag. Tumaas ang kilay ni Ginang Christine, ang muka'y puno ng pandidiri. Eileen, ang utang ninyo sa akin dati ay hindi pa rin bayad, dadagdagan mo na naman. At 1,000,000, sa tingin mo bang bangko ako? Magbabayad po kami.
kahit anong trabaho gagawin ko, luluhod po ako sa harap niyo. Huwag mo akong daanin sa drama mo. Malamig na sabi ni Ginang Christine. Hinawakan ni Eileen ang rehas ng gate. Mabilis na kinuha ng Ginang ang isang bote ng alcohol at inispray ang bahaging nahawakan ni Eileen na para bang ito'y isang nakakahawang sakit. Ang problema ninyo ay problema ninyo. Huwag ninyong idamay ang pamilya ko sa kahirapan ninyo. Umalis ka na. Tinalikuran nito si Eileen na naiwang nakaluhod at humahagulgol sa labas ng gate. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay. Sa loob ni Leah ang kanyang kahinaan at isang bagay ang isinilang, isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya umiyak. Pinunasan niya ang sariling luha bago pa man ito tuluyang pumatak. Nilapitan niya ang ina at marahang itinaas. Inay, tama na po. Sabi niya, ang boses ay hindi nanginginig. Halika na po. Ako na po ang bahala. Bumalik sila sa ospital. Pinaupo niya si Eileen. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang brown envelope. Ang laman nito ay mga dokumento ng isang insurance policy. Ano ito, anak? Naguguluhang tanong ni Eileen. Insurance po para sa inyo ni Itay mo, paliwanag ni Leah. Sinimulan ko po itong hulugan nung unang taon ko sa kolehiyo. Galing po sa lahat ng kinikita ko sa online selling para po sa ganitong pagkakataon. Hindi makapaniwala si Eileen. Anak, bakit? Paano? Dahil po mahal ko kayo. Simpleng sagot ni Leah. At hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Kulang pa po ito pero ang natitira, kinuha ko na po sa lahat ng ipon ko sa bangko. Ibinigay niya ang lahat. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng 4 na taon, ang perang para sana, sa kanyang kinabukasan ay nawala sa isang iglap. Niyakap ni Eileen si Leah ang mga hikbi nito. Ngayon ay hindi na dahil sa desperasyon, kundi sa pinaghalong hiya at labis na pagmamahal. Pasanin na kita, anak. Hindi po kayo pasanin, inay. Kayo po ang lakas ko. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Victor. Ngunit sa pagligtas nila sa buhay nito, naisanla nila ang lahat. Ubos ang kanilang ipon. Baon sila ngayon sa utang. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga magulang sa upuan sa tabi ng kama sa ospital, lumabas si Leah sa veranda. Tumingin siya sa syudad na puno ng ilaw. Ang bawat ilaw ay isang pangarap, isang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Walang laman ang mga ito. Pero sa puso niya isang bagong apoy ang nagliliyab. Pinunasan niya ang isang takas na luha. Tumingin siya sa natutulog na ama sa loob ng kwarto. Gumawa siya ng isang tahimik na panunumpa. Hindi na po mauulit ito, itay. Hinding-hindi na. Darating ang araw walang sino man ang makakayurak sa atin. Walang sino man ang magkakaroon ng karapatang tapak-tapakan tayo dahil lang wala tayong pera. At sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi sapat ang pagiging isang negosyante. Kailangan niyang maging mas malakas. Kailangan niyang maging sandata. Kailangan niyang maging batas. Ang pagpasok ni Leah sa law school ay isang paghakbang sa isang bagong larangan ng digmaan. Dito ang sandata ay hindi na lamang talino, kundi tapang paninindigan at ang kakayahang harapin ang kalaban nang hindi kumukurap. At ang kanyang unang malaking pagsubok ay dumating sa anyo ng isang formal na debate na isinagawa ng unibersidad, ang paksa, Corporate Social Responsibility. Is it genuine charity or a marketing strategy? Si Leah ang nanguna sa panig ng proposisyon, samantalang ang nanguna sa oposisyon ay walang iba, kundi si Bianca. Nagsimula ang debate. Mahusay na ipinunto ni Leah ang kahalagahan ng pagtulong ng mga korporasyon sa lipunan. Ngunit nang si Bianca, na ang tumayo ang kanyang mga mata, ay hindi nakatuon sa mga hurado, kundi kay Leah. Ang aking katunggali ay magaling magsalita tungkol sa pagtulong. Panimula ni Bianca ang boses ay puno ng sarkasmo. Ngunit ang tanong ay ito,
Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang taong ang tanging alam na diskarte ay ang gamitin ang sariling kahinaan para umangat sa buhay? Ang tunay na kawanggawa ay walang hinihintay na kapalit. Hindi ito isang transaksyon. Ang bawat salita ay isang patagong sundang, isang pampublikong sampal na nagpapaalala kay Leah ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa halip na magpatalo sa galit, huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang mikropono. Salamat sa iyong punto, binibining Bianca. Kalmadong sagot ni Leah. Totoo, ang tunay na kawanggawa ay walang hinihintay na kapalit. At ang tunay na responsibilidad ay hindi lamang ang pagbibigay ng kung anong sobra, kundi ang pag-unawa sa pinakaugat ng kahirapan. Isang bagay na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng mga ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Nanalo si Leah sa debate, ngunit alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang atake ni Bianca ay isang paalala. Si Don Ricardo ay hindi natutulog. Kinagabihan sa kanyang maliit na kwarto, gumawa si Leah ng isang mapanganib na desisyon sa pamamagitan ng kanyang online business na unti-unti nang bumabangon. At sa pagtanggap niya ng mga extra tutorial at writing jobs, naipon niya ang sapat na pera. Kinabukasan pumasok siya sa isang luma at mausok na opisina sa isang eskinita sa syudad. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ineng? Tanong ng isang matandang lalaki na may makapal na salamin at amoy sigarilyo. Isa siyang pribadong imbestigador. May gusto po akong ipaimbestiga. Diretsong sabi ni Leah, inilapag ang sobrang may lamang paunang bayad. Ang pangalan niya ay Don Ricardo Alonso. Tumaas ang kilay ng imbestigador. Isang malaking isda ang gusto mong hulihin. Kaya nga po kayo ang nilapitan ko. Sagot ni Leah, ang mga matay matatag. Gusto kong malaman ang lahat. Ang bawat baho niya. Ang bawat butong tinago niya sa kanyang aparador. Walang ititira. Ang mga sumunod na buwan ay naging mas mabigat. Habang hinihintay niya ang ulat ng imbestigador, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang tahanan. Si Daniel, ang nag-iisang anak nina Victor at Eileen na matagal nang nawala. Umuwi siyang tila isang dayuhan sa sariling pamamahay. Payat may balbas at ang mga matay pagod at may bahid ng pait. Ang masayang pagsalubong nina Victor at Eileen ay sinalubong niya ng isang malamig at pilit na ngiti. Ang kanyang tingin kay Leah ay puno ng hinala at pagdududa. Sa hapagkainan, ang dating masayang kwentuhan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Buti ka pa, Leah, malapit ng maging abogada. Basag ni Daniel sa katahimikan, ang boses ay may panunuya. Ako heto, umuwing bigo, walang naipundar. Anak, wag mong sabihin yan. Saway ni Eileen. Bakit, Nay, hindi ba't totoo naman? Tumingin siya kay Leah. At least kayo, may bago na kayong anak na matalino. Hindi katulad ko, isang kahihiyan. Iso. Bawat salita ni Daniel ay isang karayom na tumutusok sa puso ni na Victor at Eileen. Sinubukan ni Leah na kausapin siya, ngunit lagi siyang iniiwasan. Ramdam niya ang galit at inggit ni Daniel, isang lalaking umalis dahil sa kahirapan, at ngayon ay bumalik upang makitang isang estranghero ang pumuno sa puwang na kanyang iniwan. Isang gabi nagising ang buong kabahayan sa isang malakas na kalabog mula sa labas. Nagmamadali silang lumabas. Ang kanilang munting pwesto sa palengke, isang maliit na stall na itinayo ni na Victor at Leah, mula sa kanilang ipon ay wasak. Ang mga panindang isda ay nakakalat sa putikan. Ang mga banyera ay binasag. At sa dingding, mayroong isang malaking mensahe na isinulat gamit ang pulang pintura. Umalis kayo. Nanlamig si Eileen. Napaluhod ito sa tabi ng mga nasirang paninda, umiiyak ng walang tunog. Si Victor ay napakuyom ng mga kamao
Ang muka'y namumula sa galit, ngunit walang magawa. Ito ang unang bato, isang malinaw na babala. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang reaksyon ni Daniel. Ang kaninang pait sa kanyang mga mata ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Nilapitan niya ang kanyang ina at marahang itinayo. Tiningnan niya ang wasak na pwesto. Pagkatapos tumingin siya kay Leah, hindi na may hinala, kundi may bagong pag-unawa. Nakita niya ang tapang at determinasyon sa mga mata ng dalaga, ang parehong tapang na wala sa kanya. Hindi tayo aalis. Matigas na sabi ni Daniel, ang boses ay hindi na nanghihina. Hindi tayo magpapatakot. Lumapit siya kay Victor. Itay bukas itatayo natin ulit ito. Doblehin natin ang laki. Pagkatapos lumingon siya kay Leah. Anong kailangan mong gawin? Sabihin mo lang. Tutulong ako. Sa gitna ng pagkawasak isang pamilya ang muling nabuo. Kinabukasan, habang abala ang mag-aama sa pag-aayos ng kanilang pwesto, tumunog ang telepono ni Leah. Isang hindi rehistradong numero. Nasa akin na ang unang ulat, sabi ng boses sa kabilang linya. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Sa isang madilim na kapihan, iniabot ng investigador ang isang makapal na brown envelope. Marami kang makikita dyan, Ineng, sabi ng matanda. Mas marumi pa sa inaakala mo. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang binubuksan niya ang envelope sa kanyang kwarto. Mga litrato, mga kopya ng dokumento, mga titulo ng lupa, mga pangalan ng mga taong nawalan ng kabuhayan. At sa gitna ng mga papel, isang pamilyar na pangalan ang tumalon sa kanya. Aling Pilar. Nandoon ang kopya ng isang kasulatan kung saan ibinenta ng asawa ni Aling Pilar ang kanilang maliit na lupang sakahan kay Don Ricardo sa halagang halos barya lang. May kalakip itong salaysay ng isang testigo. Pinilit daw ang asawa ni Pilar na pumirma habang may nakatutok na baril sa ulo nito. Ang asawa ni Pilar ay namatay sa atake sa puso 1 linggo matapos ang insidente. Ang papel ay tila nag-aapoy sa kanyang mga kamay. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ito pala ang dahilan ng lahat. Ang kabaitan ni Aling Pilar ay sinuklian ng kalupitan. Ang unang bato ay ibinato na sa kanila. Ngayon, hawak na niya ang unang bato na kanyang ibabato pabalik. At sisiguraduhin niyang tatama ito. Ang araw ng kanyang pagtatapos sa law school ay sinalubong ng langit na kulay abo, tila nakikidalamhati sa bigat na pasan ng kanyang puso. Summa cum laude. Ang pinakamataas na karangalan. Ngunit habang hawak niya ang kanyang diploma sa entablado, hindi niya maiwasang isipin na ang bawat tagumpay niya ay may katumbas na sakripisyo. Ang munting salo-salo sa kanilang bahay ay puno ng tawanan at pagbati. Naroon sina Victor at Eileen, ang mga mukha'y puno ng pagmamalaki. Naroon si Daniel na ngayon ay katuwang na sa kanilang lumalagong negosyo. At naroon si John na hindi bumitaw sa kanyang tabi. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako. Isang toast para sa ating bagong abogada. Masayang sigaw ni Daniel. Attorney Leah. Ang ganda pakinggan. Ginisyan sila ni Leah isang nangiting pilit. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Maya-maya pumasok siya sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang telepono. Binuksan niya ang telebisyon at doon sa isang news channel bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang demonyo. Si Don Ricardo Alonzo, nakatayo sa isang entablado, napapaligiran ng mga taong sumisigaw ng kanyang pangalan. Sa likod niya isang malaking banner ang nakasulat, Ricardo Alonzo para gobernador, pag-asa ng masa. Nagsasalita ito ang boses ay malambing at puno ng mga pangakong hungkag. Ipinapangako ko sa inyo mga kababayan isang kinabukasang maliwanag. Itataas natin ang buhay ng bawat mahirap. Wala nang magugutom, wala nang aapi. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Leah. Pinatay niya ang telebisyon
Ang katahimikan sa kwarto ay mas maingay kaysa sa sigawan sa TV. Alam na niya, ito na ang hudyat. Panahon na para umuwi. Sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni John habang minamaneho niya ang kanyang pickup truck sa bakubakong daan papasok sa San Isidro. Ang dating pamilyar na tanawin ay tila naging estranghero. Ang mga bukirin ay tuyot. Maraming bahay ang mukhang abandonado. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano. Sagot ni Leah, ang tingin ay nakatuon sa daan. Hindi mo na kailangang sumama, John. Delikado ito. Hinawakan ni John ang kanyang kamay. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba, kung saan ka pupunta, doon ako. Huminto sila sa harap ng isang lumang-lumang bahay na halos guguho na. Ang bahay ni Aling Pilar. Isang babaeng mas bata ang sumalubong sa kanila. Ang anak ni Pilar. Ang mga mata nito'y puno ng takot at pagod. Si nanay po, matagal nang wala. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Mula nang pilitin kami ni Don Ricardo na umalis sa aming lupa, nang hina na siya. Namatay siyang hinahanap ang katarungan. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Leah. Huli na siya. Ngunit nang makita ng babae ang determinasyon sa mga mata ni Leah, isang maliit na pag-asa ang sumilay. Ibinigay nito kay Leah ang isang baul ng mga lumang dokumento na itinago ng kanyang ina. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa pinakadulo ng nayon kung saan nakatayo ang dampa na minsan niyang tinawag na tahanan. Parang walang nagbago. Nakatayo pa rin ito, ngunit tila mas maliit, mas malungkot. Habang papalapit sila, isang dalagita na may dalang balde ng tubig ang huminto at tinitigan sila. Payat ito, ang balat ay sunog sa araw at ang damit ay may mga tagpi. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi maipagkakaila ni Leah. Mia, halos pabulong na tanong ni Leah. Nabitiwan ng dalagita ang balde. Ang tubig ay kumalat sa tuyong lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Pagkatapos ay napuno ng luha. Ate Leah. Tumakbo ito at niyakap si Leah ng napakahigpit na para bang ayaw na nitong pakawalan. Ate, buhay ka. Sabi ko na nga ba? Sabi ko babalik ka. Yumakap pabalik si Leah, ang sarili niyang mga luha ay hindi na mapigilan. 10 taon. 10 taon ng sakit at pangungulila ang bumuhos sa yakap na yon. Nasaan sila? Nasaan si Itay, si Kuya Enzo? Tanong ni Leah habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Nawala ang nangiti sa mukha ni Mia. Hinila niya si Leah papasok sa bahay. Ate, kailangan mong maging matatag. Ang amoy sa loob ng bahay ay pinaghalong amoy ng alikabok, gamot at kawalan ng pag-asa. Sa isang sulok sa isang lumang papag, may isang lalaking nakahiga. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang isang binti ay baluktot sa isang anggulong hindi natural at may malalaking peklat na gumuguhit dito. Kuya, iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Leah, sinubukan niyang ngumiti, ngunit isang pilit na ngiwi lamang ang kanyang nagawa. Leah, bumalik ka. Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Enzo? Napaluhod si Leah sa tabi ng kapatid, ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang kwento ni Mia ay isang litanya ng kalupitan. Nang hindi bumalik si Leah, ang galit ni Don Ricardo ay ibinaling sa kanilang pamilya. Isang gabi matapos pagbintangan si Enzo na tinulungan siyang tumakas, sinadya itong banggain ng truck ng mga tauhan ng Don. Iniwan siyang duguan sa daan, akala'y patay na. Himalang nabuhay ngunit habang buhay ng lumpo. Bakit hindi kayo nagsampa ng kaso? Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Tanong ni John, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sino ang tutulong sa amin? Mapait na sagot ni Mia. Ang pulis, ang mayor. Lahat sila ay hawak ni Don Ricardo sa leeg. Ang sino mang lumaban sa kanya ay nawawala na lang na parang bula. Nanginginig sa galit si Leah. Habang hinahaplos niya ang noo ng kanyang kapatid, isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Anong ginagawa mo rito? Humarap si Leah.
Naroon ang kanyang ina si Carmen, ang dating babaeng matatag at may matigas na mukha ay wala na. Ang kahalili nito ay isang matandang babae na pinatanda ng pagdurusa ang kanyang mga matay. Walang buhay, ang kanyang mga balikat ay hukot. Nang makita niya si Leah, hindi tuwa ang mababakas sa kanyang mukha kundi matinding takot. "Umalis ka na," sigaw ni Carmen dinampot ang isang walis at itinaboy si Leah na parang isang hayop. "Umalis ka. Dadalhin mo lang kami sa kapahamakan. Hindi ka na dapat bumalik." Hindi gumalaw si Leah. Hinayaan niyang hampasin siya ng walis. Hindi niya naramdaman ang sakit. Mas masakit ang nakikita niya sa mga mata ng ina, ang takot na ganap ng lumamon sa pagkatao nito. "Naitama na." Umiiyak na sigaw ni Mia, inaawat ang ina. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang itim na van ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang 4 na malalaking lalaki, lahat ay nakaitim. "Don Ricardo wants to see you," sabi ng leader, ang tingin ay nakatuon kay Leah. Humarap si John handang protektahan si Leah. Ngunit pinigilan siya ni Leah. "Saan si Itay?" Malamig na tanong ni Leah sa kanyang ina, hindi pinapansin ang mga bagong dating. "Ang tatay mo." Nagsimulang humagulgol si Carmen. Ikinulong siya, pinaratangan siyang nagnakaw ng kalabaw. Isang kasinungalingan para patahimikin siya. Napatango si Leah, tila inaasahan na niya ito. Hinarap niya ang mga tauhan ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang nagbabagang uling. "Sabihin niyo sa amo ninyo," sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at puno ng pangako. "Paparating na ako at dalhin niya ang lahat ng kaya niyang dalhin. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo." Ang hangin sa loob ng maliit na dampa ay tila huminto sa pag-ikot. Bawat isa ay nakatayo na parang estatwa sa kani-kanilang mga pwesto't ng pighati si Enzo, nalumpo si Mia, na umiiyak si John na handang lumaban at ang mga tauhan ni Don Ricardo na naghihintay na parang mga buwitre. Ngunit sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Leah. Hindi natitinag ang kanyang mga mata, ay nakatuon lamang sa isang tao. "Umalis ka na," muling sigaw ni Carmen, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Itinaas niyang muli ang walis, ngunit sa pagkakataong ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi mo ba naiintindihan? Bawat segundo na narito ka ay paglalapit mo ng kamatayan sa aming lahat. Umalis ka na." Hindi kumilos si Leah. Hindi niya inilaga ng walis. Tinitigan niya lamang ang kanyang ina, ang babaeng unang nagbigay sa kanya ng buhay at unang nagturo sa kanya ng sakit. "Tapos na po ba kayo, inay?" Malamig na tanong ni Leah, ang bawat salita ay tila patalim. 10 taon. 10 taon ninyo akong itinapon na parang basura. 10 taon ninyo akong hindi hinanap. Ngayong bumalik ako, itataboy niyo ulit ako. Bakit? Dahil takot kayong harapin ang multo ng ginawa ninyo. Bawat salita ni Leah ay isang malakas na sampal sa mukha ni Carmen. Binitiwan nito ang walis. Ang mga tuhod nito ay nanghina. Napatingin ito sa kanyang mga anak na naiwan kay Enzo na nakahiga na parang isang buhay na patay, at kay Mia na ang kabataan ay ninakaw ng kahirapan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Leah, matangkad, matatag, nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kanilang buong bahay. Ang larawan ng tagumpay na siya mismo ang nagtulak palayo. Doon na bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Carmen sa loob ng 10 taon. Ang kanyang pagmamatigas ay gumuho at napalitan ng isang nakakakilabot na hagulgol. Bumagsak siya sa sahig na lupa, ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. "Patawarin mo ako, anak. Patawad." Ungol niya, ang mukha'y nakasubsob sa sahig. "Patawad. Hindi ko sinasadya. Natakot ako." Ang kanyang mga salita ay magulo, isang agos ng pagsisisi at takot na matagal nang kinimkim. Araw-araw, gabi-gabi,
Binabangungot ako. Nakikita ko ang mukha mo noong gabing tumakbo ka. Nakikita ko ang mukha ng demonyong yon. Ikinuwento niya ang lahat. Nang mabalitaan ni Don Ricardo na tumakas si Lia, nagwala ito sa galit. Ginigipit sila araw-araw. Kinukuha ang lahat ng kanilang ani nang walang bayad. At nang magsimulang magsalita si Francisco, ang kanyang ama, laban sa kawalang hiyaan ng Don, doon ito gawa ng kwento. Isang gabi, itinanim ang isang kalabaw na pag-aari ng Don sa kanilang bakuran. Kinaumagahan dumating ang mga pulis. Walang kalaban-laban si Francisco. Ikinulong. Wala akong nagawa. Wala akong lakas. Patuloy ni Carmen habang humihikbi. Pinalaki niya ang utang namin. Ginawa niya kaming mga alipin. Pinatay niya ang kaluluwa namin. Natakot akong pati kayo ay isunod niya kaya hinayaan ko na lang. Patawarin mo ako, Lia. Patawarin mo ang duwag mong ina. Lahat ng nasa silid ay natigilan, maging ang mga tauhan ni Don Ricardo. Tanging si Lia lang ang hindi nagpakita ng anumang emosyon. Lumapit siya, ngunit hindi para itayo ang kanyang ina. Tumayo siya sa harap nito. Ang anino niya'y bumabalot sa nakaluhod na babae. Hindi ko po kailangan ng patawad ninyo. Sabi ni Lia, ang boses ay kasing lamig ng yelo. At hindi ko rin po ibibigay ang sa akin. Tumingala si Carmen, ang mukha'y basang-basa ng luha at putik puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi ko to ginagawa para sa inyo, inay. Mariing pagpapatuloy ni Lia. Ginagawa ko to para kay Itay na pinabayaan ninyong mabulok sa kulungan. Para kay Kuya Enzo na hinayaan ninyong maging halaman sa higaang to. Para kay Mia na ninakawan ninyo ng kabataan. Huminga siya nang malalim ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ginagawa ko to para sa batang si Lia na isinuko ninyo sa demonyo 10 taon na ang nakakaraan. Pagkasabi noon, tumalikod siya sa kanyang ina. Inilabas niya ang kanyang cellphone, isang bagay na tila galing sa ibang mundo sa loob ng dampang iyon. Isang tawag. Hello, kailangan ko ng isang ambulansya sa San Isidro Sitio, Maligaya. Oo, isang pasyenteng may malubhang pinsala sa buto. Dalhin ninyo sa St. Luke's. Babayaran ko ang lahat. Isa pang tawag. Attorney Santos Cilia po ito. May kaso ako para sa'yo. Illegal detention at frustrated murder. Oo, pro bono. Pero ako ang magbabayad sa'yo. Doble. Ang kliyente, ang tatay ko. Pagkatapos sinirap niya ang mga tauhan ni Don Ricardo, na ngayon ay tila naguguluhan na. Umuwi na kayo. Mahinahon, ngunit may awtoridad niyang sabi. At sabihin ninyo sa amo ninyo, nagbago na ang schedule. Hindi na ako ang pupunta sa kanya. Siya ang haharap sa akin, sa korte. Walang nakaimik sa mga lalaki. May nakita sila sa mga mata ni Lia, isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit ng kanilang amo. Nagkatinginan sila at walang salitang umalis sa kanyang malapalasyong opisina. Habang humihigop ng mamahaling alak, natanggap ni Don Ricardo ang balita. Tumawa siya, isang malakas at nakakainsultong tawa. Isang abogada, tanong niya sa kanyang tauhan. Ang munting basahan ay naging abogada. Nakakatuwa naman. Umikot siya sa kanyang silyangyari sa balat at tumingin sa malawak na tanawin ng kanyang hasyenda mula sa bintana. Akala niya ba dahil may titulo na siya, ay kaya na niya akong labanan ang batas dito sa probinsya? Ako ang batas? Muli siyang humigop ng alak, isang ngangisi ng demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung ganoon, sabi niya, ibinaba ang baso. Turuan ninyo siya ng leksyon, isang leksyon sa tunay na batas. Humarap siya sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mga matay kuminang sa kalupitan. Siguraduhin ninyong sa pagkakataong ito, hindi na siya makakabangon pa. Ang daan papuntang kulungan ng syudad ay isang mahaba at palikulikong ahas na bumabagtas sa mga luntiang palayan. Ang katahimikan sa loob ng pickup truck ni John ay puno ng hindi masambit na mga salita. Matapos ihatid sa ospital si Enzo, kasama ang umiiyak,
Ngunit puno ng pag-asang si Mia, isang mabigat na determinasyon ang bumalot kay Leah. Malapit na tayong makarating. Basag ni John, sa katahimikan ramdam ang tensyon sa hangin. Pagkatapos nito, ano ang susunod na plano? Kukunin natin si Itay. Simpleng sagot ni Leah, ang tingin ay nasa malayo. At pagkatapos, sisimulan na natin ang digmaan. Sa isang blind curve, isang dambuhalang 10-wheeler truck na puno ng tubo ang biglang lumitaw mula sa kabilang direksyon, kumakain ng kanilang linya. Bumusina ito ng napakalakas, isang tunog na tila nagpapahayag ng kamatayan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Leah. Ang mabilis at halos imposibleng pagpihit ni John sa manibela. Ang nakabibinging tunog ng nagkikiskisang mga gulong sa aspalto. Sa halip na salpukin sila ng harapan ng truck, ay sumagi sa gilid ng pick-up. Nawalan ng kontrol si John sa sasakyan. Umikot ito at bumangga sa isang malaking puno ng mangga sa gilid ng daan. Ang salamin sa bintana sa gilid ni John ay nabasag at naging 1,000 pirasong kumikinang na luha. Nang humupa ang alikabok at usok nanginginig, na idinilat ni Leah ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo, ngunit buo ang kanyang katawan. Tumingin siya sa kanyang tabi. Si John ay nakasandal sa manibela, walang malay. Ang kanyang kanang braso ay duguan na sugatan ng mga bubog. John, gumising ka, sigaw ni Leah, tinatapik ang pisngi nito. Ang halimaw na truck ay mabilis nang nawala sa abot tanaw na parang isang masamang panaginip. Sa ospital, habang ginagamot ang mga sugat ni John, isang bali sa braso at maraming hiwa, nakatayo si Leah sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang panginginig niya ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang matinding galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe, isang deklarasyon ng giyera. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang tawag. Kailangan ko ng security, ang pinakamagaling na meron kayo. 2 pamilya, 24/7, walang dapat makalapit. Ang bayad hindi problema. Kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon, ang lahat ng kinita ng kanyang negosyo, at ang lahat ng pautang na kaya niyang makuha. Hindi na ito laban ng talino lamang. Ito ay laban ng buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga lalaking nakasuot ng barong at madidilim na salamin. Tahimik silang nagbabantay sa bahay ni na Victor at Eileen at sa dampa kung nasaan ang pamilya ni Leah. Isang gabi, habang pinag-aaralan niya ang mga dokumentong galing kay Aling Pilar, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Magkita tayo sa lumang simbahan, sa bayan. Mag-isa ka lang, B. Bianca. Sa kabila ng panganib, pumunta si Leah. Nadatnan niya si Bianca sa isang madilim na sulok ng simbahan, napapaligiran ng mga imahe ng mga santong tila nagmamasid. Ang dating aroganteng si Bianca ay balisa ang kanyang mga matay, puno ng takot. Anong kailangan mo? Tanong ni Leah. Umalis ka na, habang may panahon pa, Leah. Pabulong na, sabi ni Bianca. Naririnig ko ang mga usapan ni Daddy at ni Don Ricardo. Hayop siya, Leah. Hindi lang siya demonyo, isa siyang halimaw. Bakit mo ito ginagawa? May pagdududang tanong ni Leah. Dahil dinamay na niya ang pamilya ko. Nanginginig na sagot ni Bianca. Tinatakot niya si Daddy. Gagamitin daw niya kami kapag hindi kami sumunod. Ayokong maging kasangkapan sa kasamaan niya. May inabot si Bianca na isang itim na flash drive. Nandyan ang lahat. Mga kopya ng bank accounts niya sa ibang bansa. Mga listahan ng mga taong binayaran niya, mga pulis, mga huwes. Pati ang recording ng isang pag-uusap nila ni Daddy kung saan inamin niya ang ginawa niya kay Enzo. Salamat, tanging nasabi ni Leah. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Mabilis na sabi ni Bianca. Ginagawa ko to para iligtas ang sarili ko. Mabilis itong tumalikod at nawala sa dilim. Hawak ang flash drive, alam ni Leah na hawak na niya ang espada
natatapos sa halimaw. Sa tulong ni Attorney Santos at ng mga bagong ebidensya, mabilis na naaprubahan ng piyansa para kay Francisco. Ang paglabas niya sa kulungan ay isang eksenang puno ng luha, payat may balbas, at tila tumanda ng 20 taon. Ngunit nang makita niya si Leah na naghihintay, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anak!" "Itay!" Nagyakapan sila ng mahigpit. Doon sa harap ng kulungang kumitil sa kanyang lakas, ibinuhos ni Francisco ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng panggigipit ni Don Ricardo, ang mga kasinungalingan, ang mga pananakot. Bawat salita niya ay isang pako na lalong magbabaon kay Don Ricardo sa kanyang sariling hukay. Ang muling pagsasama ng pamilya ay mapait at matamis. Si Carmen ay tahimik na nagsisilbi sa kanyang asawa, ang kanyang mga matay laging nakayuko, puno ng pagsisising hindi masabi. Kinabukasan, armado ng testimonya ng kanyang ama at ng mga ebidensya mula kay Bianca, gumawa ng isang matapang na hakbang, si Leah. Nagpatawag siya ng isang press conference sa harap ng kumikislap na mga kamera at nagkakagulong mga reporter. Tumayo si Leah sa podium. Kalmado, profesional, walang bakas ng batang tumakbo sa gubat. 10 taon na ang nakalipas. "Ako po si Attorney Liana Francisco." Panimula niya, "Narito po ako ngayon hindi lang bilang isang abogada, kundi bilang isang anak na humihingi ng katarungan." Isa-isa niyang inilahad ang mga ebidensya, ang kwento ng pangaagaw ng lupa kay Aling Pilar, ang kaso ng kanyang kapatid na si Enzo, at ang iligal na pagpapakulong sa kanyang ama, si Francisco. Hindi niya muna binanggit ang mga ebidensya mula kay Bianca. Iyon ang kanyang alas, ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ay ang taong nangangakong mag-aahon sa atin sa kahirapan. Ang kandidato para gobernador, si Don Ricardo Alonso. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Isang iskandalo, isang bomba na sumabog sa gitna ng kampanya. Nang gabing iyon, lumabas sa lahat ng news channel ang mukha ni Leah at ang mga akusasyon niya laban kay Don Ricardo. Itinakda ang unang araw ng pagdinig sa korte. Habang paakyat si Leah sa hagdan ng Hall of Justice, kasama ang kanyang 2 pamilya, isang itim na convoy ng mga sasakyan ang huminto. Bumaba si Don Ricardo na papaligiran ng isang batalyon ng mga mamahaling abogado. Naglakad siyang parang isang hari, ang kanyang mukha'y kalmado at may mapang-insultong ngiti. Nang magkasalubong sila, huminto ito. Tinitigan niya si Leah mula ulo hanggang paa. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap isang malamig, malinaw at nakamamatay na pangako ng pagwasak. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang courtroom ay parang isang arena at ang bawat salita ay isang sandata. Sa isang panig naroon, si Don Ricardo, nakaupo na parang isang haring hindi matinag. Ang kanyang muka'y isang maskara ng kumpiyansa. Sa likod niya, ang kanyang mga dekampanilyang abogado ay parang isang pader na hindi magigiba. Sa kabilang panig naroon si Leah. Mag-isa sa lamesa ng prosekusyon, ngunit sa likod niya nakaupo ang kanyang 2 pamilya, ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ang buong silid ay puno ng mga reporter at usisero, lahat ay naghihintay ng dugo. Ang unang ilang araw ng paglilitis ay isang mabagal na sayaw ng demonyo. Ang pangunahing abogado ni Don Ricardo, si Attorney De Villa, ay isang matandang tusong abogado na sanay sa pagbaluktot ng katotohanan. Attorney Francisco, panimula ni De Villa habang cross-examination. Ang buong kasong ito ay nakasalalay sa testimonya ng iyong ama, isang taong may record ng pagnanakaw. Ng iyong kapatid na may matinding galit sa aking kliyente, at sa iyo isang anak na tumakas mula sa sariling pamilya. Hindi kaya ito'y isa lamang paghihiganti ng isang pamilyang puno ng sama ng loob.
Objection, Your Honor, badgering the witness. Mahinahong sabi ni Leah. Sustained. Ngunit ang lason ay naisaboy na. Sinubukan ni De Villa na ipinta si Leah bilang isang oportunista, isang babaeng ginagamit ang batas para sa personal na vendetta. Subalit bawat patibong ni De Villa ay sinasagot ni Leah ng katotohanan ng mga dokumento at ng malamig na lohika. Ang araw na pinakahihintay ng lahat ay dumating. Ang testimonya ng pangunahing saksi si Aling Pilar. Ngunit si Pilar ay wala na. Ang kanyang anak na babae ang tumayo sa witness stand, nanginginig ngunit buo ang loob. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng ina bago ito mamatay. Hearsay, Your Honor, sigaw ni Attorney De Villa. This is inadmissible. Objection sustained, sabi ng hukom. Tila nawalan ng pag-asa ang panig ni Leah. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Don Ricardo, ngunit iyon ang hinihintay ni Leah. Your Honor, sabi ni Leah tumayo ng may panibagong lakas. Kung hearsay ang testimonya, marahil mas makabubuti kung ang mismong akusado ang ating pakinggan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. The prosecution would like to present our final piece of evidence, isang audio recording. Nagulat si Attorney De Villa. Objection. This is a surprise. Hindi ito kasama sa mga naunang ebidensya. Your Honor, sagot ni Leah, ang ebidensyang ito ay bago lamang naming nakuha at ito ay magpapatunay sa lahat ng aming isinasakdal, pinayagan ng hukom. Ang katahimikan sa courtroom ay halos nakabibingi habang inilalagay ang isang maliit na speaker sa gitna. Pindot ni Leah ang play. Unang narinig ang boses ng ama ni Bianca. Pagkatapos ang boses na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Ang boses ni Don Ricardo malinaw at walang duda. Huwag kang mag-alala sa batang iyon, sabi ng boses ni Ricardo sa recording. Si Enzo isang maliit na aberya. Tinuruan ko lang ng leksyon na hindi niya malilimutan. Akala niya ba kaya niya akong banggain? Isang kaskas lang ng truck ko, tapos ang tapang niya. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Napahawak sa bibig si Carmen. Si Enzo na nakaupo sa wheelchair sa likod ay napapikit muling binabalikan ang bangungot. Ngunit hindi pa tapos ang recording. At yung tatay niya, isang kalabaw lang ang katapat. Akalain mo ang isang Francisco na kayang bilhin ang buong angkan ay nabubulok sa kulungan dahil sa isang hayop. Ako ang batas dito at ang sino mang humarang sa akin ay magiging abo. Nang matapos ang recording, walang nakaimik. Maging si Attorney De Villa ay natulala. Ang maskara sa mukha ni Don Ricardo ay gumuho. Ang kanyang kalmadong anyo ay biglang nawala at napalitan ng isang halimaw na nagngangalit. Ang kanyang mukha ay namula ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Kasinungalingan. Sigaw niya tumayo at itinuro si Leah. Gawa-gawa lang yan. Isang patibong. Sit down, Mr. Alonso, sigaw ng hukom, ngunit huli na. Ang hayop ay nakawala na sa kulungan. Sa isang iglap ng purong galit at pagkawala sa sarili, umikot si Don Ricardo at sinugod si Leah. Ang lahat ay nagkagulo. Ang mga pulis ay nagmamadaling umawat. Si John at Daniel ay tumakbo papunta sa harap para protektahan si Leah. Bago pa man siya mahawakan ng mga pulis, nagawa ni Don Ricardo na abutin ang lamesa ni Leah at ihagis ito. Ang mga papel ay lumipad sa hangin na parang mga tuyong dahon. Papatayin kita. Umuungol na sigaw ni Don Ricardo habang kinakaladkad siya ng mga pulis palayo. Ikaw na bruha ka. Dapat noon pa lang sa ilog pa lang tinapos na kita. Papatayin ko kayong lahat. Ang kanyang pagwawala, ang kanyang pag-amin sa harap ng buong korte ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Napatayo si Leah sa gitna ng nagkalat na mga papel. Hindi siya natakot. Tinitigan niya ang nagwawalang si Ricardo, hindi na bilang isang demonyo, kundi bilang isang talunang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay malamig, tahimik,
at puno ng tagumpay. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang martilyo. Order in the court. Order in the court. Ang paghihintay sa hatol ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Leah. Ang bawat miyembro ng kanyang pamilya ay nakakapit sa isa't isa. Ang kanilang mga dasal ay isang tahimik na agos ng pag-asa. Nang bumalik ang jury, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Tumayo ang foreman. In the case of the people of the Philippines versus Ricardo Alonso, on the charge of frustrated murder, we find the accused. Isang nakabibinging katahimikan. Kakilik. On the charge of illegal detention, we find the accused guilty. On the charge of land grabbing and coercion, we find the accused guilty. Isa-isang binasa ang mga salita. Bawat guilty ay isang malaking bato na natatanggal sa dibdib ni Leah. Nang basahin ng hukom ang sentensya reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo, walang parole isang malakas na hikbi ang kumawala kay Carmen. Si Victor at Eileen ay nagyakapan. Si John ay hinawakan ng kamay ni Leah. Ang digmaan ay tapos na at sila ang nanalo. Lumipas ang mga buwan at ang sigaw ni Don Ricardo sa courtroom ay unti-unting napalitan ng tahimik na kapayapaan. Ang kanyang pagbagsak ay naging pambansang balita at ang tagumpay ni Leah ay naging inspirasyon. Ang kasong ito ay nag-umpisa ng isang malawakang investigasyon na naglantad sa katiwalian ng maraming opisyal na binayaran ng Don na nagdala ng tunay na katarungan sa buong probinsya. Ang buhay ng pamilya ni Leah ay ganap na nagbago. Si Enzo ay dinala sa Maynila at sumailalim sa mahaba at matagumpay na physical therapy. Sa tulong ng pera ni Leah, siya ay nagkaroon ng prosthetic na binti at ngayon ay nag-aaral ng computer programming, unti-unting nakakalakad ng walang crutches. Si Mia ay bumalik sa pag-aaral, ang kanyang mga mata ay nagniningning na ng pag-asa. Si Francisco, ang kanyang ama, ay inabswelto sa lahat ng kaso at naging isang bayani ng nayon. Si Carmen, ang kanyang ina, ay hindi na ang dating babae. Ang pagsisisi ay nagpatanda sa kanya, ngunit ang pagmamahal ay nagpabago sa kanya. Isang araw, nadatnan ni Leah si Carmen sa lumang tindahan ni Victor at Eileen. Nakita niya ang kanyang ina na tahimik na naguhugas ng mga plato at nagliligpit ng mga upuan, ginagawa ang mga gawaing bahay na hindi niya kailanman ginawa noon. Hindi niya hiniling na patawarin siya ni Leah. Sa halip, pinili niyang ipamuhay ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang serbisyo at oras. Niyakap ni Leah ang kanyang ina mula sa likuran. Tahimik silang nagbahagi ng isang sandali ng pag-unawa. Walang salita. Walang pangangailangan ng patawad. Ang pagtanggap ay sapat na. Ang kasal ni Leah at John ay ginanap sa isang buhangin ng napapaligiran ng mga puno ng niyog, hindi kalayuan, sa pwesto ng kanilang pamilya sa palengke. Ito ay isang simpleng seremonya ngunit puno ng pagmamahalan. Sa sandali ng pagmamarcha ni Leah patungo sa altar, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Sa halip na si Victor, ang kanyang ama, ang umalalay sa kanya, may dalawang babaeng lumapit, sina Eileen at Carmen. Nagkatinginan sila, isang nangiti ng pag-unawa at pagkakaisa ang sumilay sa kanilang mga labi. "Anak," sabi ni Victor lumapit sa kanila, "ang buhay mo ay hinabi ng dalawang pamilya, kaya ang maghatid sa iyo sa altar ay ang mga taong pinakamamahal ka." Inakay ni Eileen at Carmen si Leah, ang dalawang ina. Magkaiba man ang dugo, ay iisa ang pag-ibig na ipinasa ang kanilang anak kay John. Ito ang peak ng emosyon, ang pagkakaisa ng dalawang pamilya na naging isang tribo. Makalipas ang 3 taon, si Leah ay hindi na lang isang abogado, kundi isang advocate. Itinatag niya ang Tadhana Legal Aid Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga magsasaka at mangingisdang biktima ng pang-aapi at katiwalian. Si John ay naging co-founder at ang kanilang engineering company ay nagsimulang gumawa ng mga kalsada at irigasyon
sa mga liblib na lugar, nagsisilbing isang tulay na nag-uugnay sa mga inabandonan ng gobyerno. Isang araw, nakaupo si Leah sa veranda ng kanilang bagong bahay, isang simpleng bahay bakasyunan na nasa tabi ng dagat, hindi na dampa, ngunit hindi rin palasyo. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang kanyang tiyan ay malaki na 7 buwan na siyang nagdadalang tao. Nasa paligid niya ang kanyang pamilya. Si Enzo nagtatrabaho sa kanyang laptop nakangiti. Si Mia nagre-review para sa kanyang bar exam, hawak ang isang libro tungkol sa constitutional law. Si Victor, Eileen, Francisco at Carmen ay nagtatawanan habang naglalaro ng sungka sa ilalim ng mangga. Ang mga dating sugat ay tuluyan ng naghilom. Nilapitan siya ni John, niyakap siya mula sa likod at marahang hinawakan ang kanyang tiyan. Anong iniisip ng magiging nanay ng ating anak? Tanong niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Iniisip ko, sagot ni Leah sumandal sa kanyang asawa. Hindi na ako ang batang tumakas sa ilog. Hindi na ako ang batang takot na mawalan ng pangarap. Ang bawat hirap, ang bawat luha, ang bawat sampal na natanggap ko. Lahat yun, nag-iwan ng marka na humabis sa kung sino ako ngayon. Hindi mo lang hinabi ang sarili mong tadhana, mahal. Sabi ni John, hinalikan ng kanyang buhok. Hinabi mo rin ang tadhana ng mga tao sa paligid mo. Tumingin si Leah sa kanyang paligid sa dagat, sa araw sa kanyang pamilya. Wala nang pangangailangan para sa paghihiganti. Walang pangangailangan para sa kayamanan. Ang tanging kailangan niya ay narito. Ang kapayapaan. Niyakap niya ng mahigpit si John. Ang bawat sandali ng kapayapaan ay naging mas makabuluhan dahil sa bangis ng digmaang kanyang pinagdaanan. At alam niya, habang hawak niya ang kanyang lumalagong anak, sa loob ng kanyang sinapupunan na ang kabanatang ito ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-asa. Ang bagong simula ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong henerasyon na kanyang iniligtas. 6 na buwan, matapos ang hatol ang buhay, ay tila isang payapang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Si Leah na ngayon ay nasa huling 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, ay madalas na nakatayo sa veranda ng kanilang bahay, pinapanood ang paglubog ng araw. Ngunit kahit gaano kaganda ang tanawin, may isang anino sa kanyang puso na hindi maalis ang anino ng San Isidro. Ang kanyang tadhana Legal Aid Foundation ay matagumpay na nakatulong sa maraming komunidad, ngunit sa sarili niyang sinilangang bayan, ang pinto ay tila nakasara. Ang kapayapaan ay biglang nabasag ng isang tawag mula kay Mia. Ate, may problema dito. Sabi ni Mia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga ipinadala nating libro at gamit para sa eskwela ayaw nilang tanggapin. Kinabukasan, sa kabila ng pag-aalala ni John, nagpumilit si Leah na bumalik sa San Isidro. Ang sumalubong sa kanya ay hindi na ang takot, kundi isang malamig na pader ng hinala. Ang bagong halal na kapitan ng barangay, si Mang Teban, isang dating katiwala ni Don Ricardo, ang masayang bumati sa kanya. Attorney Leah, napakagandang araw at naparito ka. Sabi nito, ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. Tungkol po sa donasyon ninyo, nagpapasalamat kami, pero nag-aalala po ang mga tao. Nag-aalala saan, kapitan? Diretsong tanong ni Leah. Alam nyo na, attorney? Sabi ni Teban, ibinaba ang boses na parabang may ibinubulong na sikreto. Ang mga tao dito minsan nang naloko. Natatakot sila. Baka daw itong pundasyon ninyo ay isang paraan lang para makuha ang mga natitira nilang lupa. Papautangin, pagkatapos ay kakamkam. Estilo ni Don Ricardo. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Leah. Ang pangalan ng demonyo ay ginagamit ngayon laban sa kanya. Hinarap niya ang mga taong bayan na nagkukumpulan sa di kalayuan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong takot na nakita niya 10 taon na ang nakalipas. Ang diwa ni Ricardo ay buhay pa rin. Ito'y nakatanim sa puso ng San Isidro. Hindi iyan totoo, maring sabi ni Leah.
Nandito ako para tumulong, hindi para manlamang. Paano kami makakasiguro? Sigaw ng isang matandang lalaki mula sa karamihan. Minsan ka na naming nakitang tumakbo palayo. Paano namin malalaman na hindi mo kami iiwan sa ere kapag nakuha mo na ang gusto mo? Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sampal. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang paraan para mabuhay ay ginagamit ngayon bilang sandata laban sa kanya. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang dibdib. Ang trauma ay bumabalik. Nais niyang sumigaw ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang walang saysay. Ang takot ay isang laso na bumulag na sa kanila. Nagpasya siyang simulan ng unang proyekto, ang pamamahagi ng mga bagong gamit sa eskwela para sa mga bata. Dala-dala ng mga truck ng foundation ang mga kahon ng libro, bag at kwaderno. Ngunit pagdating nila, sa entrada ng nayon isang harang ng mga tao ang sumalubong sa kanila, pinangungunahan ni Kapitan Teban. "Pasensya na, attorney." Sabi ni Teban, ang muka ay nagpapanggap na nalulungkot. Ayaw po talaga ng mga tao. Isang matandang babae na minsan nang tinulungan ni Leah sa isang maliit na kaso ang lumapit. Tinitigan niya si Leah. Pagkatapos ay dumura ito sa lupa, malapit sa kanyang mga paa. "Laso ng dala mo." Sigaw ng matanda. "Umalis ka na. Huwag mo nang lasunin pa ang aming nayon." Napatigil si Leah. Ang mga taong gusto niyang iligtas ay siya ngayong nagtataboy sa kanya. Sa likod ng kanilang galit, nakita niya ang isang bagay na mas malala, ang basag na pag-asa. Napahawak siya sa kanyang tiyan, isang biglaang takot, ang gumapang sa kanya hindi para sa sarili, kundi para sa anak na kanyang dinadala. Paano niya ipapanganak ang isang bata sa isang mundong ganito, kasama? Umuwi si Leah. Nang gabing iyon, nadala ang isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Sinalubong siya ni John sa pintuan at niyakap ng mahigpit. Doon sa mga bisig ng kanyang asawa, bumuhos ang lahat ng kanyang pinigil na luha. "Bakit ganito, John?" Ikbi niya. "Akala ko tapos na ang laban, pero parang mas mahirap kalabanin ng multo kaysa sa totoong tao. Paano ko proprotektahan ang anak natin sa isang mundong puno ng takot at hinala?" "Hindi mo kailangang gawin yan mag-isa." Mahinang sagot ni John, hinahaplos ang kanyang buhok. "At hindi mo rin kailangang manalo sa isang araw. Ang tiwala, Leah, ay parang isang halaman. Matagal itong tumubo." Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Bianca. Ang kanyang dating itsurang magarbo ay napalitan ng simpleng damit. May dala siyang isang maliit na sobre. "Narinig ko ang nangyari sa San Isidro." Sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Leah. "Alam kong wala akong karapatang makialam, pero may utang na loob ako sa'yo. Iniligtas mo rin ako sa paraang hindi mo alam." Inabot niya ang sobre. Ito ang kopya ng mga bank transfer mula sa isang dummy account ni Ricardo papunta sa account ni Kapitan Teban. Ginawa ito isang linggo bago ang eleksyon sa barangay. Hindi lang siya katiwala, Leah, isa siyang tuta na binabayaran pa rin ng pera ni Ricardo hanggang ngayon. Iyon na ang piyesang kulang. Ngunit alam ni Leah na hindi sapat ang ebidensya. Ang kailangan niyang talunin ay hindi si Teban, kundi ang takot ng mga tao. Sa halip na magsampa ng kaso, gumawa siya ng ibang hakbang. Nagpatawag siya ng isang pulong sa plaza ng San Isidro, isang General Assembly. Walang pulis, walang abogado. Siya lang si John at ang kanyang pamilya. Maraming dumalo, karamihan ay dahil sa tsismis. Tumayo si Leah sa isang maliit na entablado. Hindi bilang isang abogadong mayabang, kundi bilang isang anak ng San Isidro. "Hindi po ako naparito para makipag-away," panimula niya. "Naparito po ako para makinig." Isa-isang tumayo ang mga tao, isinusumbat ang kanilang mga takot at hinaing. Hindi sila sinagot ni Leah, nakikinig lang siya. Nang si Kapitan Teban na ang tumayo para magsalita doon, na siya kumilos, ipinakita niya sa isang malaking screen ang kopya ng bank transfer.
Kapitan! Mahinahon niyang tanong. Maari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ang isang simpleng kapitan ng barangay ay tumatanggap ng daan-daang libong piso mula sa isang account na pag-aari ng isang kriminal na nasa kulungan? Namutla si Teban. Gawa-gawa lang yan paninira. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit hindi yun ang nagpabago sa isip ng mga tao. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa karamihan. Ang anak ni Aling Pilar. Tumayo ito. Noong araw sa loob ng korte, kinailangan ko ng isang abogada para ipaglaban kami. Sabi nito, ang boses ay matatag. Ngayon, lahat tayo ay narito. Nakita natin ang ebidensya, narinig natin ang kasinungalingan. Tumingin ito sa mga kapwa taga-nayon. Minsan na tayong nabulag ng takot. Papayag ba tayong maging bulag ulit? Isa-isang tumayo ang mga tao. Ang lason ng takot ay unti-unting nawawala, napapalitan ng apoy ng tapang na matagal nang natutulog. Sa araw na yon, sa pamamagitan ng isang boto ng buong komunidad, pinatalsik nila si Kapitan Teban. Makalipas ang ilang buwan sa isang maliit na klinika na itinayo ng pundasyon, isinilang ni Lia ang isang malusog na batang lalaki. Habang karga niya ang kanyang anak, tanaw niya mula sa bintana ang mga batang masayang nagbabasa ng mga bagong libro sa ilalim ng isang puno. Naroon, si Mia nagtuturo sa kanila. Sa di kalayuan naroon si Enzo, tinuturuan ng mga kabataan kung paano gumamit ng computer. Nilapitan siya ni John at magkasama nilang pinagmasdan ang kanilang anak. Ang tadhana, bulong ni Lia, ay hindi pala isang tuwid na sinulid na hinahabi ng isang tao lamang. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa komunidad na muling natutong mangarap. Ito pala ay isang malaking kumot na hinahabi ng maraming kamay na sama-samang lumalaban sa lamig ng gabi at sabay-sabay na sumasalubong sa init ng bagong umaga. Ang tunay na simula ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. At sa wakas, ang kapayapaan ay totoo at ganap.